Magandang araw. General Casimero at Naoya Inoue nagbantaan na sa isa't isa. Tuloy na kaya ang bakbakan nila sa December 2026? Hindi pa rin nagpapatinag si General Cuadralas Casimero sa patuloy na pagdomina ni Naoya Inoue sa boxing ring. Sa kabila ng papuri at reputasyon ng Hapon, hayagan nitong pinulaan ang estilo at tunay na lakas ni Inoue sa mga huli nitong laban. Ayon kay Casimero, hindi umano ganung kalakas si Inoue tulad ng ipinapalandakan sa media. Dagdag pa ng Pinoy Fighter, patunay dito ang pagkabagsak at pagkakanakdown ni Inoue sa mga nakalaban nitong sina Luis Neri at Ramon Cardenas. Puna pa ni Alas, hindi rin man lang nagawang patumbayin ng Hapon sina Alan Picasso at Murodjon Akhmadaliev, mga kalaban na para sa kanya ay madali lang sanang tapusin kung totoong ganung katindi ang pambato ng Japan. Ayon pa kay Casimero na inantok lang daw siya sa mga laban ni Inoue. Binahagi pa ni Casimero na excited pa naman siyang manood sa pag-aakalang magiging totoong basagan ang tunggalian. Subalit bagsak sa kanyang ekspektasyon ang napanood na mga laban ni Naoya Inoue dahil sa kaboboringan na palitan sa ibabaw ng ring. Ang tanging nagbigay buhay lang daw at naaliwan si Cuadralas ay nang patalsikin ni Akhmadaliev ang sipon ni Inoue noong huling round. Tawang-tawa pa nga itong si Casimero habang pinapanood noon ang pagkakabagsak ni Inoue kay Luis Neri noon. Dahil dito muling iginiit ni Casimero na siya ang tunay na real monster sa division at tinawag lamang na Japanese turtle si Inoue. Naniniwala siya na kung siya ang pumasok sa ring laban kina Picasso at Akhmadaliev, tiyak na wawasakin niya mga ito para magbigay ng tunay at kapanapanabik na aksyon sa mga boxing fans. Ito naman ang banta ni Inoue kay Casimero. Plano ni Inoue na patumbayin sa Casimero. Sa kabila ng walang tigil na panggugulat at banat ni Casimero, may sarili rin ang gulo ang kampo ni Inoue tungkol sa posibleng laban ng dalawa. Batay sa pahayag ng dating OPBF champion at kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino, nakahanda na ang magiging taktika ng Japanese monster para tapusin ang angas ng Pinoy fighter. Magiging defensive fighter muna si Inoue sa mga unang round upang hayaang magpakawala ng mga malalakas na suntok sa Casimero at sumablay. Kaya gagamit muna si Inoue ng epektibong depensa sa simula. Tapos ang gagawin daw muna ni Inoue ay mga pitik na jab. Gagamitan ito ni Inoue ng mabilis at patuloy na mga jab habang umiiwas sa mga counter punches ni Casimero. Papagurin daw muna ni Inoue at padidismayahin si Casimero. Hihintayin ni Inoue na mapagod at mawalan ng gana si Casimero dahil sa kawalan ng asinta sa kanyang mga atake. At kapag ramdam na daw ni Inoue na bagsak na ang stamina ni Casimero, doon na magpapakawala ng direktang kombinasyon si Inoue upang tuluyang in-knock-out ang Pinoy sa middle rounds o mga bandang round 6. I know it. You say you are a monster? No. I'm a real monster. You are Japanese torture again. Kung sakaling matutuloy ang laban ninyo ni Naoue, magkano ang hihiritin ng kampo mo? Billion yata. Half billion. A billion pesos. Kung matutuloy yan. Magandang araw. Kalahating bilyong piso o 500 million pesos ang hinihingi ni Casimero para labanan si Naoya the Monster Inoue. Ito ang pag-uusapan natin mga idol. Pero bago ang lahat, paki-follow naman itong ating Facebook page. Maraming salamat mga idol. 500 million para kay Casimero. Bakit sulit at malaking tsansa na ibigay ito para sa Inoue fight? Umingay muli ang mundo ng pambansang boxing matapos may iulat na humihingi ng 500 million pesos o $8 million ang former 3 Division World Champion na si General Cuadralas Casimero para labanan ang undisputed super bantamweight king na si Naoya Monster Inoue. Habang ang ilan ay nag-aalinlangan, marami ang naniniwalang pantay at makatwiran lamang ang hiling na ito ng Pinoy Pride at may napakalaking posibilidad na pumayag ang mga organizers at ang kampo ni Inoue. May nakikita tayong hudyat na niluluto na ang mega fight ni Casimero at Inoue dahil sunod-sunod na exposure mula sa Daring Magazine kay Casimero at Inoue, lalong-lalo na itong si General Casimero. Pansin ng mga nakatutok na mga boxing fans ang tila di karaniwang pagbibigay pansin ng Daring Magazine na pagmamay-ari na ngayon ni Turki Al-Sheikh kay Casimero.
Kamakailan lang ay muli nilang pinost sa kanilang social media ang impresibong panalo ni Casimero laban sa Cuban Master na si Guillermo Rigondo. Ang ganitong promo build-up ay malinaw na hudyat na inihahanda na ang kanyang pangalan sa pandaigdigang entablado. Kaya mukhang maglalabas na ng malaking pondo itong si Turki Al-Sheikh para mapaganap ang Casimero versus Inoue. Hindi na sekreto na si Turki Al-Sheikh ang nagpapatakbo ng pinakamalaking boxing event sa buong mundo ngayon sa ilalim ng Riyadh season. Kung si Turki Al-Sheikh at ang kanyang koponan ang papasok sa negosasyon, ang $8 million o 500 million pesos ay napakalit na halaga para sa kanyang budget upang mabuo ang pangarap na laban ng mga boxing fans na ang Casimero versus Inoue. Bakit karapat dapat at sulit si Casimero sa 500 million pesos? Meron kasing class at credentials na hindi mabubura itong si Casimero. Si Casimero ay isang 3-division world champion na nakapesto bilang number 4 sa WBO at number 9 sa IBF Super Bantamweight, gayon din bilang number 10 sa WBC Featherweight. Kapag si Casimero ang makakalaban ni Inoue, ito ay magiging totoong blockbuster fight sa halos 35 na potential na kalaban sa Super Bantamweight, kabilang si Jesse Bam Rodriguez. Si Casimero lamang ang nakakapagdulot ng matinding tensyon at pananabik. Gigiba sa pay-per-view at ticket sales. Ang tambalang Inoue versus Casimero ay may kusa, built-in rivalry na tiyak na magtatala ng record-breaking viewership at sponsorship. May tsansa bang ibigay ang 500 million pesos? Napakalaki sa patuloy na pag-ingay ng pangalan ni Casimero sa mga international boxing media gaya ng Ring Magazine. Malinaw na nakikita ng mga promoters ang malaking pera at hype sa laban ito. Hindi lang ito simpleng title defense para kay Inoue. Ito ang labang magpapatunay kung sino ang tunay na hari. Mukhang may negosasyon na ang nagaganap. Kakasanga ba ang kampo ni Inoue at Casimero? Mukhang nagkakatawaran na sa tulong ni Turki Al-Sheikh. Lalapang nag-init ang usap-usapan sa boxing world matapos kumalat ang balitang may nagaganap ng tawaran at negosasyon sa pagitan ng kampo ng Japanese superstar na sina Naoya Monster Inoue at ng pambato ng Pilipinas na si Janrel Cuadrolas Casimero. At ang mas matindi pa rito, si His Excellency Turki Al-Sheikh mismo ang sinasabing nasa likod ng makasaysayang hakbang na ito. Ang Riyadh season effect, pera hindi magiging adlang. Tawaran sa $8 million demand. Matapos iayag ng Casimero ang kanyang 500 million pesos o $8 million prize money, hindi raw ito agad tinanggihan ng mga promoters. Sa halip nagsimula na ang palitan ng offers para mahanap ang sweet spot kung saan parehong matutugunan ang kagustuhan ng dalawang kampo. Malaking suporta ni Turki Al-Sheikh. Alam ng lahat na kapag si Turki at ang Riyadh season ang humawak ng laban, walang imposibleng halaga. Handa nitong pondohan ang alinmang mega fight na gustong mapanood ng buong mundo. At ang Inoue versus Casimero ang isa sa mga pinakaabangang matchup sa kasaysayan ng lighter division. Bakit ngayon na ang tamang panahon? Umayaw na sa ibang contenders ang fans. Kahit may mahigit 30 na pwedeng makalaban si Inoue, wala sa kanilang nakakapagbigay ng ingay at hype na dala ng pangalang Casimero. Para kay Inoue, ang pagharap kay Casimero sa ilalim ng malaking budget ni Al-Sheikh ang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking paycheck at pinakamatinding pagsubok sa kanyang legasiya. Handa na si Cuadrolas na patunayan na hindi lang puro salita ang kanyang 500 million pesos demand. Handa siyang ibuhos ang lahat para pabagsakin ang monster ng Hapon. Ano sa tingin nyo mga kaboxing? Sa tingin nyo ba sa Saudi Arabia o sa Japan magaganap ang bakbakang ito? I-drop ang inyong mga hula sa comment. Ang malaking layunin kapag nakuha ni Casimero ang WBC featherweight belt mula kay Carrington, automatikong lalakas ang demand para sa bakbakang Casimero versus Inoue. Matagal nang pre-pressure ng mga tagahanga at ng Ring Magazine sa pangunguna ni Turki Al-Sheikh si Inoue na harapin si Casimero dahil sa napakataas na engagement nito sa social media. Kapag may hawak na kampeonato si Casimero sa featherweight, wala nang dahilan pa si Inoue para iwasan pa ito. Samantala, ayon kay General Casimero, utang na loob daw ni Inoue ang pagiging undisputed. At ano na ang ganap kay Cuadrolas? Patuloy pa rin ang ingay at kontrobersya sa mundo ng boxing pagdating kay General Cuadrolas Casimero sa kabila ng mga hindi pagkakatuloy ng kanyang mga malaking laban
na natiling buo ang tiwala ng tinaguriang angas ng Pinas na siya pa rin ang matinding balakid sana sa karera ng Japanese boxing superstar na si Naoya Monster Inoue. Ayon kay Casimero, kung naglaban kami walang undisputed na Inoue. Ayon sa mga pahayag ni Casimero, naniniwala siyang may utang na loob sa kanya si Inoue sa pagiging undisputed champion nito sa Bantamweight Division. Kung natuloy lamang daw ang kanilang labanan bago siya makuhaan ng titulo dahil sa usapin ng timbang at iba pang balakid, tiyak na harangan niya ang pangarap ng Hapon. Matatandaang maraming beses nang naudlot ang kanilang mega fight. Ang COVID-19 pandemic ang unang dahilan ng pagkapospon ng kanilang laban. Tapos nagkaproblema sa negosasyon, ito yung pangalawang problema. Ang bawas sa kita ng mga boxers matapos mag-resume ang mga laban ay hindi sinang-ayunan ng Team Casimero. Kaya napunta kay Jason Moloney ang oportunidad na makalaban si Inoue. Nagka-issue rin sa timbang at titulo ang tuluyang paghubad sa titulo ng Casimero na nagalis sa kanya sa tsansang makalaban si Inoue para sa unification. Sa kabila nito, maging ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao ay nagpakita ng suporta kay Casimero at nagpahayag ng kahandang tumulong at mag-promote kung magkakaroon man ng pagkakataon na makalaban niya si Inoue. Magandang araw! Mukhang nasa isip talaga ni Naoya Inoue itong si General Casimero dahil ayon sa kaibigan niya at ex-OPBF champion na si Daiki Shino ay may taktika na daw itong si Naoya Inoue para talunin si General Casimero. Sa kabila ng patuloy na paghamon ni 3 Division World Champion General Cuadralas Casimero sa Japanese pound for pound superstar na si Monster Inoue, natiling tahimik ang kampo ng Hapon. Subalit kamakailan ay naglabas ng kawili-wiling payag ang dating OPBF champion at malapit na kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino ukol sa totoong dahilan ng pananahimik ng Monster at kung paano nito papatumbayin ng Pinoy boxer kung sakaling magkarap sila sa ibabaw ng lona. Ang taktika daw ni Naoya Inoue ay papagurin niya sa Casimero sa unang parte tapos tatapusin sa middle rounds. Ayon kay Daiki Shino, may nakahanda ng maingat at mabilis na planong gagamitin si Inoue laban sa agresibong estilo ng Casimero. Magiging defensive opening daw ang gagawin ni Inoue at aksayahin ang lakas ni Casimero. Sa mga unang round, magiging maingat at defensive fighter muna si Inoue. Hahayaan niyang umatake sa Casimero upang gumasta ito ng napakaraming lakas sa mga sumasablay na suntok. Tapos pitik-pitik na jabs ang gagawin ni Inoue. Gagamitin ni Inoue ang kanyang mabilis na jabs upang istorbohin at sirain ang ritmo o timing ng mga atake ni Casimero. Tapos sinanak out daw sa middle rounds. Kapag naramdaman na ni Inoue na nadidismaya at napapagod na ang Pinoy boxer dahil sa hindi makatama ng malinis, doon na magpapakawalang Hapon ng matitinding kombinasyon. Ang tansya ng kanyang kampo hindi aabot sa huling parte ng laban. Ang tunggalian at posibleng matapos na ito sa middle rounds. Halimbawa ay sa round 6 via knockout. Nagsabi naman si Naoya Inoue kung bakit hindi pa pinapatulan ang hamon ni Casimero. Dahil marami ang nagtataka kung bakit ayaw pansinin ni Inoue si Casimero kahit pumuputok ang balita tungkol sa kanilang posibleng laban. Pati sa mga international boxing outlets katulad ng The Ring Magazine. Paliwanag ni Daichi Shino na naniniwala si Inoue na wala siyang kailangang patunayan pa kay Casimero dahil marami na siyang tinalo mga world champions at kanyang mga mandatory challenger ay tinalo na rin niya at kinalaban. Kaya sa pananaw ng kampo ng Hapon, hindi kahanay ng antas ni Inoue si Casimero lalo't nakaranas ang huli ng mga pagkatalo sa mga boksingerong hindi naman maituturing na mga elite o pambihirang kalaban.